Istorya, narito na naman tayo sa ating vlog. Kung ikaw ay bago pa lang na nanonood ng aking channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw naman po ay nanonood ng aking Facebook account or TikTok account, don't forget to follow. And please mga ka-istorya, help me to grow my subscribers po. Salamat in advance by sharing this to your friends. And don't forget to like and also do your comments sa topic na ating pag-uusapan ngayon. Bago ang lahat mga ka-istorya, ito muna sasabihin ko sa inyo, kung ikaw po ay natuwa o nasiyahan sa aking topic, you can express your thanks or super thanks. Aliyan po sa screen makikita nyo. Itong makikita nyong icon sa screen ay nasa lower right ito ng aking video. You can click that one at pag click nyo po, lalabas ito. Mamimili lang kayo mga ka-istorya kung ano ba, thanks, super thanks, or ano. Pero nasa inyo yan mga ka-istorya. At kung ikaw naman po ay naghahanap ng mga affordable, classy, trendy, pero yun nga, sabi ko, affordable, napakamura mga ka-istorya. Napakamura, pero napakaganda ng mga damit. Damit, sapatos, pero mostly damit yan eh. Damit, apare, blouse, trousers, sapatos, bags. Please visit the Facebook account of my wife, Glynis May Arsua. Nariyan po sa screen. Nandiyan po, naka-display ang mga damit at mga apparel pambabae. Pwede po kaming mag-ship outside Cagayan de Oro City. Just send your message kung meron kayong napiling item dyan. At abangan nyo rin ang kanyang live selling every night, afternoon. Basta mag-abang-abang lang kayo mga kastorya. Kaya napakahalaga po na i-add nyo siya as a friend at i-follow nyo siya para updated kayo sa mga latest trendy, fashionable apparel for women mga kastorya. At bago tayo magsisimula na sa ating balitaktakan, hindi natin ito dapat kalimutan mga kastorya. Itong ating paboritong food supplement, ang dekalidad na spirulina ng bayan, Genesis Organic Spirulina. Oo, ito ay food supplement. Wala itong side effects dahil ito ay hindi synthetic drug. Ito ay isang blue-green algae mga istorya na itinanim sa isang fresh mineral water with low pollution. Marami itong mga nutritional contents mga kaistorya. Ito ang sikreto natin. Pero ngayon hindi na sikreto dahil alam nyo na. Genesis Organic Spirulina. Ito ay mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. For more information, nandyan sa screen ang website. Andyan o, kita nyo yung website. You can visit their website mga kaistorya, or you can directly call them, text them, call them for more information. Sabihin nyo lang ha, kung kayo'y tatawag or mag-inquire na nakita nyo sa Mag-Istorya Ta channel. Ayun, salamat po mga istorya. At bago tayo magpapatuloy sa ating balitaktakan ay kirahin muna natin ito para happy ang buhay mga istorya. Ito po ang aking mga fearless forecast sa nangyayaring impeachment issue ni Vice President Sara Duterte. Tapos na sa first stage, di ba? Na-impeach na ang Vice President sa lower house. Ngayon, ito yung mga fearless forecast ko. Una, ang Senado'y makikiramdam yan sa public opinion. At makikiramdam din yan sa administrasyon. Posible na hindi na hihintayin ang June 2 at matutuloy yung sinasabing special session nila para bago ang eleksyon ay meron ng resulta sa impeachment trial. Pero makikinig muna sila, makikiramdam sila sa public opinion, at makikiramdam din sila kung ano ang nais ng Malacanang. Titimbangin nila yan. At posible na
magkakaroon ng special session, mga kaistorya. Meron kasing sinabi si Senador Chis Escudero na hindi pwedeng magiging rason ng mga senador na nagpapa-re-elect na wala na silang time for impeachment trial before the election kasi mangangampanya sila. Ang sinabi kasi ni Senador Escudero na yung impeachment trial ni Vice President Duterte in some other way parang pangangampanya na rin yun. Bakit? Kasi kapag sinimulan yung impeachment trial, nakatutok lahat ng mga Pilipino doon sa trial na yan. At yun ay malaking exposure ng mga kumakandidato. Ano ba kayo, mga istorya? Hindi na nila kailangang mangampanya pa anywhere in the Philippines. Hindi na sila masyadong mapapagod at makatitipid pa sila sa gastos. So, posible yon. Posible yung impeachment trial before the election. Yung fearless forecast ko. Pangalawang fearless forecast ko, mga istorya, kung hindi matutuloy ang impeachment trial before the election at mangyayari na ang impeachment trial after the election, kung maraming mga taga-PDP laban ang mananalo, majority of the candidates of PDP laban ang mananalo, tapos na. Wala nang impeachment BP Sara na mangyayari. Kasi tiyak na tiyak yon, hindi mako-convict si Vice President Sara Duterte. Pero kung ang mananalo naman ay yung partido o kaalyado ni PBBM, marami doon ang mananalo, sila ni sino ba yun? Sila ni Abalos at iba pa, tapos na rin ang kaso. Mai-impeach si BP Sara. Kaya ang magiging basihan natin, mga kaistorya, kung mai-impeach or hindi si BP Sara ay yung resulta ng eleksyon. Yun ang aabangan ng mga Pilipino. Kung, ulitin ko kung, allow me to rephrase my statement, kung majority ng mananalong senador ay taga PDP laban, there is a big possibility na hindi mai-impeach si BP Sara. Pero kung ang kabila naman, maraming mananalo sa kanila, posibleng mai-impeach si BP Sara. Alam niyo kung bakit, mga istorya? Kasi impeachment trial, according sa mga legal expert na nakikita ko sa TV, sa social media, nababasa ko sa pahayagan, narinig ko sa radyo, impeachment trial is not a judicial in nature. It is political in nature, mga kaistorya. So, ibig sabihin, napakalaking factor ang alliances. Kung ako si VP Sara at marami akong alliance dyan sa Senado, I feel safe. Pero kung mas marami ang kalaban ko sa politika dyan sa Senado at ako'y itatrial nila for impeachment, kakabahan na ako. Kasi sabi nga ng mga legal expert, that is political in nature. Malaking factor ang alliance. Marami kang alliance dyan sa loob ng Senado, mga kaistorya. Kasi yung kasing resulta ng May 2025 election, public opinion yun eh. Public opinion yun. Yun ang public outcry. Yun ang gusto ng tao. Kung marami ang taga-PDP laban na mananalo, ang gusto ng tao dyan, hindi mai-impeach si VP Sara Duterte.
Pero kung ang mananalo naman ay yung unit team ni President Bongbong Marcos, yung partido na in-endorse, mga kandidato na in-endorse ni Presidente Bongbong Marcos Jr., ang public opinion yan, gusto nilang ma-impeach si VP Sara. Kaya abangan talaga natin yung May 2025 election kung hindi nila mamadaliin ang trial, kasi meron ng meron ng tayong may mga clues na tayo na baka bago ang election ay sisimulan ng impeachment trial. Kasi ang fearless forecast ko dyan, mga kaistorya, yung mga congressmen at yung mga senador na gustong ma-impeach si Sara Duterte, medyo kinakabahan din yan na baka wala na sila after May 2025 election. Kaya talagang hanapan ng paraan yan, ng mga legal na paraan kung papaano ba sila mananalo sa chess. Kasi ito parang chess game to Another fearless forecast, mga kaistorya. Papaano kung ang takbo ng impeachment trial ay mai-impeach si VP Sara? Sa tingin nyo ba papayag lang ang mga Duterte supporters na ganun-ganun na lang, mga kaistorya? Ang mangyayari niyan, mga kaistorya, kagaya ng mga nakita ko noon na mga impeachment trial, like hindi pala, mga isa lang pala yung nakakita ko, yung kay Erap, at yung hindi naman impeachment yon, pero yung nangyari kay former President Marcos Sr. If the Duterte supporters feel helpless doon sa Senado kasi wala silang magawa, nasa mga kamay ng senador ang kinabukasan ni VP Sara Duterte, kung makikita ng taong bayan o ng mga Duterte supporters na, oy teka muna, parang alanganin, parang mawawalan tayo ng BP, ito yung fearless forecast ko, dadalhin yan ng mga supporter sa daan. At yung magiging kinabukasan ni Vice President Sara Duterte, nakadepende kung ano ang magiging outcome ng rally. So, tingin ko magrarally yan. Kapag ka nakikita na medyo alanganin si VP Sara, magrarally yon. Yun namang rally, mga istorya, nakadepende yan sa dami ng magrarally. Kung talagang ang rally ay exemptional, sa tingin ko makikinig ang Armed Forces of the Philippines. At alam naman natin na mahalagang napakalaking factor ng Armed Forces of the Philippines sa pamamalagi o pagkakaalis ng isang administrasyon. Pero kung magrarally tapos lalangawin, wala ding mangyayari, mga istorya. Ito pa rin, ito yung fearless forecast ko. Kung marami ang pupunta sa daan at mag-e-express ng kanilang outcry na hindi sila papayag na ma-impeach si Vice President Duterte, ay posibleng pakikinggan yan ng AFP. Posible yan. Ano mangyayari yan? Fearless forecast ko, hindi mai-impeach si VP Sara. Tapos, kasi malayo pa yung 2028 the table will turn. Of course, ganun naman talaga yun sa politika maghihigantihan yan Ang susunod naman yan, fearless forecast ko, yun namang kampo ng mga Duterte ay maghahanap ng ikakaso sa presidente. Sa tingin ko ang presidente naman ang pa-file nila ng impeachment case. Depende yan sa resulta ng eleksyon. Ganito yan, mga kastorya.
after May 2025 election, kung marami ang mga Duterte allies na mananalo dyan sa lower house at sa Senate, I think, ito yung fearless forecast ko, they will contemplate on filing impeachment case against the president kung makakalusot si VP Sara Duterte sa kanyang impeachment trial ngayon. Kaya napakalaking factor kasi ng election na ito eh. Kung sakasakaling ma-impeach si VP Sara Duterte, ang fearless forecast ko dyan, kasi ewan ko correct me if I'm wrong mga kaistorya, narinig ko kasi sa balita na kung mai-impeach ang Vice President, the President will appoint for his Vice President. Sa tingin nyo mga kaistorya, kung mai-impeach si Vice President Sara, sino ang i-appoint ni President Bongbong Marcos Jr. as the next Vice President? Sino sa tingin niyo mga kaistorya? Isulat niyo yung sagot diyan sa comment niyo. Hindi muna ako magsasalita. Part 1 muna ito. Kung mai-impeach si Vice President Sara Duterte, sa tingin nyo, sino ang ipapalit ni PBBM na kanyang Vice President? Narinig ko sa balita tama, correct me if I'm wrong kasi narinig ko yun na kung mai-impeach si Sara, ang presidente ang mamimili ng kanyang vice presidente. So sino ngayon mga kaistorya ang magiging Vice President ni PBBM? Isulat nyo sa comment section. Isulat nyo mga kaistorya. Okay? Itutuloy natin to mga fearless forecast lang naman ito Hindi naman tayo si Nostradamus na alam natin agad. Fearless forecast lang naman ito mga kaistorya. Please write your comments below for your comments sa mga pinag-usapan natin. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw naman po ay nanonood ng aking Facebook account or YouTube TikTok account, please don't forget to follow, and please help me to grow my subscribers by sharing it to your friends. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.